mga bata! Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya, halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Language. Week 3, Day 1 to Day 4, Quarter 2. Day 1. Sa inyong klase sa reading, nakilala ninyo si Rexa. Isa siyang mabait na bata na masipag maglinis ng paaralan. Palagi siyang naasahan na magpanatili na malinis ang silid-aralan. Sinisiguro niya na walang alikabok ang mga ibabaw, lalo na kung hindi pa nagsisimula ang klase. Hindi siya inuutusan ng mga guro, subalit nagmamalasakit siya sa mga gamit ng paaralan. Mayroon ka bang katulad na karanasan? Ibahagi ninyo sa klase kung paano kayo tumutulong sa paaralan na magpanatili ng kaayusan at kalinisan nito. Kayo ba ay magkatulad kay Rexa? Kayo ba ay hindi na kailangang pagsabihan o utusan ng guro para magwalis or maglinis ng paaralan ninyo? Mahusay! Paglilinis lamang ba ang paraan upang maipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa paaralan? Ano-ano pa ang maaari ninyong gawain o gawin upang makatulong sa kaayusan ng paaralan? Sa araw na ito, magsasanay tayo na pag-usapan ang tungkulin ng mga bata sa paaralan. Sa ganitong paraan, ay magagabayan kayo sa tamang pagkilos, pagsasalita, at pagtugon sa mga pang-araw-araw na usapan sa silid-aralan at sa iba pang bahagi ng paaralan. Sa bawat bahagi ng paaralan, may mga partikular na panuntunan na kailangan ng mga bata na matutunan. Narito ang talaan ng mga salita na ating isinasama sa pakikipag-usap sa paaralan upang magalang na maipahatid ang ating mensahe. Halimbawa, binibini, ginang, Ginoo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng binibini? Okay, ang binibini ay ginagamit natin sa mga kasama sa paaralan na wala pang asawa. Ang ginang naman ay ginagamit natin sa mga guro na mayroon ng asawa. At ang Ginoo ay ginagamit sa mga lalaking guro, may asawa man o wala. Paano kaya ipapakilala ni Rexa sa klase ang kaniyang vacuum cleaner na talaga namang ipinagmamalaki niya? Maaari ninyong gamitin ang panimulang pangungusap na ito. Ako, si, pangalan ninyo, labis ang aking kasiyahan nung ako ay nakakuha ng vacuum cleaner. Agad ko itong ipananglinis ng aking vacuum cleaner. Manghang-mangha ako dahil hinihigop nito ang alikabok. Napakalakas ng kakayahan nitong maglinis ng dumi. Itinatago kong mabuti ang vacuum sa ilalim ng mesa kapag hindi ko ginagamit. Ito ay upang masiguro na maayos at para hindi madaling masira. Marami tayong ginagawa sa tahanan na naiugnay natin sa pang-araw-araw na gawain sa paaralan. Ano-ano ang ilan sa mga ito? So ano ba ang ginagawa niyo sa bahay ninyo? Kayo ba ay
tumutulong sa paglilinis ng magulang ninyo? Kayo ba ay tumutulong sa pagliligpit ng higaan, sa pagliligpit ng laruan, o paghuhugas ng plato, o ano pa man yung mga kaya niyong gawin sa bahay? Ginagawa niyo po ba? Magaling! Nakita na ba kayo nito? Ano nga po ang tawag dito? Ito ay isang vacuum cleaner. Para saan ito ginagamit? Okay, ito ay ginagamit sa paglilinis. Ayan. So, ang vacuum ay isang gamit na panlinis na ipinakilala lamang sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa ating kultura, ang karaniwang mga gamit na panlinis ay walis tingting, walis tambo, at dustpan. Ayan. So, katulad sa amin, ang ginagamit namin ay dustpan, walis tambo, at walis tingting. So, wala kaming vacuum cleaner sa aming tahanan. So, ang vacuum cleaner ni Rexa sa eskwela ay bumida. Isang regalo mula sa aking ama. Kaiba sa laruan na para sa mga bata. Libangang maglinis sa bahay ay tila napansin. Kaya agad na binili ang kanyang hiling. Vacuum cleaner na pula ang hawakan. Mabilis sumisipsip ng alikabok saan man idaan. Lahat ng sulok walang nalalampasan, hanggat nabot ay di iiwasan. Sa paaralan, gamit ay itinampok. Sa gawaing paboritong bagay sa patimpalak ay ilahok. Isang gamit na tunay na ipinagmamalaki, sa harap ng lahat ay itatangi. Babasahin ko muli ang bawat taludtod ng tula. Sa bawat linya, tatawag ako ng isa sa inyo na magtatanong sa akin. Ang mga tanong ay maaring salitang di naunawaan, kahulugan ng linya, damdamin ko tungkol sa pangyayari na inilahad sa linya. Ang vacuum cleaner ni Rexa sa eskwela ay bumida. Isang regalo mula sa aking ama, kaiba sa laruan na para sa mga bata. Libangang maglinis sa bahay ay tila napansin, kaya agad na binili ang kanyang hiling. Vacuum cleaner na pula ang hawakan, mabilis sumisipsip ng alikabok saan man idaan. Lahat ng sulok walang nalalampasan, hanggat naabot ay di iiwasan. Sa paaralan, gamit ay itinampok. Sa gawaing paboritong bagay sa patimpalak ay ilahok. Isang gamit na tunay na ipinagmamalaki, sa harap ng lahat ay itatangi. Masiglang palakpak ang ibinigay na sagot ng mga manunood sa bawat sulok. Sipag ni Rexa sa kanyang tahanan, sa paaralan ay walang kaibahan. Isang huwarang bata na matalino at magalang, hindi nahuhuli maging sa kasipagan. Si Rexa ay tunay na ipinagmamalaki sa taglay na sipag at determinasyon, hinding-hindi mahuhuli. Ang pagtatanong ay isa sa mga paraan kung paano ninyo maipaparating sa inyong guro ang mga bagay na hindi malinaw sa inyo. Dito ninyo rin mabibigyang linaw ang mga konsepto na sa tingin ninyo ay kailangan pa ng mas malalim na paliwanag. Kaya kung kayo ay hindi naunawaan, pwede kayong magtanong para mas malinaw sa inyo at maintindihan ang aralin o yung tula na binasa natin. So, huwag kayong mahiyang magtanong. Mula sa inyong napakinggang tula, aling mga bahagi nito ang inyo nang nakita o naranasan sa inyong pamilya, lalo na sa inyong magkakapatid?
Sa ating tula ay kahanga-hanga ang pangunahing tauhan. Bukod sa kanya, mayroon pa ba kayong natatandaang pangalan ng tao na nabanggit? Ang inyong mga nabanggit ay naming words na para sa mga tao. Sa ating mga naunang aralin, ay marami tayong nakilalang kasama sa paaralan. Ang tawag sa kanila ay itinuturi nating pangalan ng tao. Sino ang makapagbibigay ng iba pang pangalan ng tauhan na nabanggit sa ating mga nabasang tula at kwento sa klase? Kay halimbawa, yung si Rexa. Yun po ay halimbawa ng pangalan ng tao. Sa araling ito ay natutunan natin ang mga naming words na para sa mga tao. May mga pagkakataon na hindi natin sigurado kung ano o sino ang tinutukoy na mga pangalang pantawag sa tao. Ang dahilan nito ay walang espesipikong pangalan ang mga taong nabanggit. Mag-isip kayo ng tatlong emosyon na maaring magpaliwanag sa inyong naging damdamin ukol sa pagbibigay-pugay kay Rexa. Day 2. Sa inyong kwento sa reading para sa linggong ito, ay nakilala ninyo sina Volox at Plox. Kakaiba ang oso na si Volox sapagkat gusto niya ng malinis na silid-aralan. Siyempre, wala namang teacher or guro na gugustuhing madumi ang paaralan. Siyempre, no. Okay? Kakaiba din si Plox sapagkat nung una ay hindi niya maunawaan si Volok sa paglilinis nito sa kuweba sa silid-aralan. Sa huli ay iginalang na lamang ni Plox ang kagustuhan ni Volox. Upang mas mapalawak pa ang ating kaalaman sa mga hayop na karaniwang nakikita natin sa paaralan, magtala kayo ng mga salita na maiugnay natin sa mga sumusunod. Halimbawa dito yung ibon, yung pusa, aso at manok. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang inyong karanasan sa paaralan na may kaugnayan sa hayop. Sa unang bahagi ng talakayan ay nagpatala ako ng mga hayop na nakita ninyo sa paaralan. Ano ang damdamin ninyo tungkol dito? Ang mga hayop ba na ito ay naninirahan sa paaralan o naligaw lamang o bumibisita? Halimbawa dun sa paaralan namin. So, mayroon ng mga naninirahan na mga pusa. Meron din namang iba na bumibisita lang. Ayan. Ang lahat ng aking nabanggit ay tinatawag na pangalan. Ang pangalan, ito ay tumutukoy or nagbibigay pangalan sa mga tao, bagay, lugar, at hayop. Basahin natin ang mga pangalan na ito. Ako na muna, pagkatapos ay sumunod kayo at ulitin ang pagbigkas sa mga salita. Aso, isda, kalapate, hamster, pusa. So dito sa tatlong ito ay limang salitang ito ay halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa pangalan ng hayop. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga mag-aaral ni Volox kapag nakita nila ang kanilang malinis at masinop na silid-aklatan? Halimbawa kayo, pagpasok nyo sa school ninyo. Tapos nakita nyong ang linis at ang ganda ng classroom ninyo, anong nararamdaman nyo? Kaya, ano kaya ang reaksyon nyo? Siyempre, masaya at namangha, no? Mamangha kayo sa kagandahan or kalinisan ng inyong classroom.
Punan ninyo ang mga speech bubbles na magpapakita ng mga posibleng reaksyon ng mga hayop. Ayan. Limitado lamang ang mga hayop na nakikita natin sa paligid ng paaralan. Karaniwan ay ibon, aso, pusa, at isda kung mayroon ito sa opisina. Kung magkakaroon ng tanungin ang eksperto sa mga hayop ng programa sa inyong paaralan, anong hayop ang nais mong mas makilala? Ano-ano ang itatanong mo sa eksperto? Bakit gusto mo itong masagot? At sino sa inyo ang gustong magbahagi sa klase? Mayroon akong pangungusap sa pisara na nais kong buuin ninyo batay sa inyong mga natutunan. Mayroong mga halimbawa pusa na makikita sa paaralan. Ang pangalan ng mga pusa ay nabibilang sa pangalan. Ito ay ngalan ng hayop. Ang ay isang paraan upang mas lumawak ang kaalaman mula sa mga eksperto sa mga pinag-uusapang paksa. Iguhit ang hayop na iyong napili na makita sa paaralan. Magbigay ng 3 salita na maiugnay sa hayop na iyong napili. Maging handa sa pagpapaliwanag sa klase ng mga salitang naitala. Day 3. Sa inyong klase sa reading, nabasa ninyo ang kwento ng Pamilya Matatag. Ang kanilang pamilya ay huwara ng isang pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan ang mga miyembro. Ganun ba ang ginagawa ninyo sa Pamilya Matatag base doon sa kwento natin? Magkakatulad po ba? Kayo bang mga pamilya ninyo ay nagtutulungan or nagmamahalan? Magaling! Dahil sa kanilang katangian, sila ay naimbitahan sa paaralan ng kanilang anak na si Rex. Humahanga ang mga guro at kaklase ni Rex sa kanya. Narito ang sinabi ng kaniyang guro. Puna ng dialogo sa pagitan ni Rex at ng kaniyang mga magulang na ibinabalita niya ang kanilang makukuhang parangal. Ayan, nanay, nakuha pa ako ng halimbawa parangal sa paaralan. Mahusay anak, nakakatuwa ang ano po ba yon? Nakakatuwa ang nakuhang parangal mo. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang inyong karanasan sa paaralan na may kaugnayan sa mga bagay na makikita sa paaralan. Iugnay natin ang inyong mga karanasan sa mga bagay na makikita sa paaralan. Tutuklasin din ninyo ang mga pagkain na karaniwang kinakain ng mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga bahagi ng paaralan na madalas pinupuntahan ng mga bata. Iugnay ninyo ang mga ito kung saan sila makikita. Naiuna na ang kaliwang hanay. Halimbawa dito, sa kantina, di ba nakikita natin dito ang pera, pagkain, baso, kutsara, tinidor. How about sa silid-aralan? Ano ba ang nakikita or makikita natin dito sa opisina ng punong guro at sa silid-aklatan? Ipalagay natin na sa pagdala ni Rex sa kanyang mga magulang sa paaralan upang makita ng mga ito kung saan siya ginugugol ang mga araw ay hinto sila sa kantina. Nagkataon na ipinagdiriwang ang buwan ng wika at iba't ibang kakanin ang nakahain. Mayroong ube halaya, kutsinta, palitaw at iba't ibang uri ng suman. Ang mga kakanina ito ay nagmula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas
at mayroong kakaiba at kapana-panabik na lasa. Mayroon pa ba kayong alam na ibang pagkaing Pilipino o mga pagkain na nakain ninyo sa lugar kung saan nagmula ang inyong mga magulang? Ano-ano ang mga ito? Kaya halimbawa, Biko, ayan. At anong lugar ba galing ang magulang ninyo? Ano ba yung mga pagkaing Pinoy, pagkaing Pilipino na mayroon doon sa lugar ng magulang nyo sa probinsya? Ayan. Subukan nating sumulat ng isang maikling talata tungkol sa isang sikat na kakanin. Pagkatapos kong basahin ito, ay isipin ninyo kung paano ninyo ilalarawan ang napili ninyong pagkain. Ang palitaw. Ang palitaw ay gawa sa giniling na bigas o malagkit. Ito ay hinuhugis ng bilog-bilog. Inilulubog ito sa mainit na tubig at aangat ito kapag luto na, kaya ito ay tinatawag na palitaw dahil lumilitaw-litaw ito sa tubig kapag luto na. Kapag nakuha na ito sa tubig ay lalagyan ito ng niyog. Ang niyog ay hinaluan ng asukal at linga. Sa pagkagat mo sa palitaw, malalasahan mo ang lagkit ng bigas at ang tamis ng niyog na may asukal at linga. Subukan ninyong ilarawan ang napili ninyong kakanin. Ano-ano ang mga bagay na nabanggit sa talata? Subukan nating magtala ng iba pang pagkain na makikita ninyo sa kantina. Itatala ko ang mga ito sa pisara. Okay, halimbawa, mga pagkain sa kantina. Ano ba ang mga pagkain na nakikita nyo sa kantina ninyo? Mga bagay na makikita sa paaralan. So, ano-ano kaya yung mga bagay na nakikita ninyo sa paaralan nyo? Halimbawa dito, ano po ba yan? Pisara. Ito naman, okay, electric fan or ventilador. Yan naman ay telebisyon. Kaya syempre, nakikita din natin ang bag, mga upuan, at speaker. Mayroon akong pangungusap sa pisara na nais kong buuin ninyo batay sa inyong mga natutunan. So mayroong mga na makikita sa paralan. So ano ba yung mga nakikita ninyo? Mga bagay, ayan, mga pagkain sa kantina. Ang pangalan ng mga ay nabibilang sa pangalan kung ito ba ay pangalan ng bagay. Ayan. Ang pagtatanong ay isang paraan upang mas maunawaan ang kaalaman mula sa mga eksperto sa mga pinag-uusapang paksa. Iguhit ang bagay na iyong napili na makita sa paaralan. Magbigay ng 3 salita na maiuugnay sa bagay na iyong napili. Maging handa at pasalitang ipaliwanag sa guro ang mga salitang naitala. Day 4. Sa inyong mga nabasang tula at kwento sa linggong ito ay maraming nabanggit na lugar. Ano-ano ang naaalala ninyong mga lugar? Meron pa ba kayong mga naaalala mula sa kwento? Halimbawa doon sa reading na kwento, ano kaya yung lugar doon? So, ngayon ay alalahanin muna natin ang mga tauhan upang maibigay ninyo ang lugar kung nasaan sila. Una, saan naganap ang kwento ni Rexa? Okay, kung naalala pa ninyo, ang kwento ni Rexa ay naganap or nangyari sa paaralan. So, ang paaralan, ito ay isang pangalan na tumutukoy sa isang lugar. Saan naganap ang kwento ni Volox at ni Plox? Okay, sa kuweba. Di ba yung kuweba, yun ang paaralan ng mga hayop? Okay, so ang kuweba, ito ay pangalan na tumutukoy sa isang lugar din. Okay.
Sa tingin ba ninyo ay sa ibang bansa nangyari ang kwento nila? Ano ang dahilan ng inyong hinuha? Maring naganap ang kwento sa ibang lugar sapagkat ang kanilang mga pangalan ay kakaiba at hindi karaniwan sa mga pangalan ng mga Pilipino. Okay, so pwede siyang nangyari sa ibang lugar. Saan naganap ang kwento ng pamilya matatag? Ito kaya ay isang lugar sa probinsya o lungsod? Ano ang inyong nakitang patunay upang masabi na ang kwento ay naganap sa probinsya, sa siyudad? Okay. Pwedeng ito ay nangyari sa bahay, sa gubat. Ayan. Tandaan niyo na natutunan na ninyo ang mga pangalan na tumutukoy sa mga tao, hayop at bagay na tinatawag itong pangalan. Ngayon naman ay ang mga pangalan ng lugar ang ating aaralin. Saang kalye kayo nakatira? Ano ang pangalan ng lugar kung saan naroon ang inyong bahay? Alam ba ninyo na nag ang pagpapangalan sa isang lugar ay ibinibigay sa mga pangyayari na naganap dito? Or sino sa inyo ang gustong magbahagi? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga lugar sa paaralan. Alam ba ninyo kung saan matatagpuan ang silid-aklatan? Gagawa tayo ng simpleng mapa. Magsisimula sa gate at papangalanan ang lahat ng gusaling madadaanan papunta sa silid-aklatan. Kayo ba ay may mga silid-aklatan kayo sa school ninyo or sa paaralan ninyo? Sa bahagi na may puso, tayo magsisimula. Ito ang gate o bakod ng paaralan. Saan ako magsisimula upang makarating sa silid-aralan? So sa ating paglalakbay sa paaralan, ay nakita natin ang napakaraming lugar. Naitala na ang mga ito at ilagay naman ang pangalan ng tao, bagay at hayop sa bawat lugar. Halimbawa dito, mga lugar sa paaralan. Yung tao, bagay, hayop dito sa opisina ng guro, silid-aralan, silid-aklatan, kantina o covered court. Ngayon ay susubukan nating gumawa ng maiksing talata tungkol sa mga lugar na sa paaralan na ating natukoy. Halimbawa, yung opisina ng punong guro. Okay, ano ba ang makikita doon? Siyempre, nandun ang principal, ang punong guro, isda kung meron aquarium dun sa office, at saka yung mga papeles. Ayan. Halimbawa, ang punong guro ay abala sa kanyang lamesa. Marami siyang papeles na kailangang aralin at pirmahan. So yan po ay halimbawa ng talata. Sa kanyang likuran ay mayroong maliit na aquarium na mayroong mga isdang lumalangoy papunta at pabalik sa kanilang lalagyan. Okay. Tinitingnan ito ng punong guro kapag pagod na siya sa trabaho upang maipahinga ang kanyang mata. So, subukan natin itong gawin sa iba pang lugar na naitala ninyo sa naunang gawain. Tunay na mahalaga na malaman natin ang mga mahalagang lugar sa ating paaralan sapagkat magagabayan tayo ng kaalaman na ito sa mga espesipikong pangangailangan natin. Halimbawa, kung tayo ay may sasaliksikin o aaralin na paksa, maaari tayong pumunta sa silid-aklatan. Basahin natin ang maikling tula na magbubuod sa atin ng halaga ng mga lugar na ito sa paaralan. So ang tula ay pinamagatang ang paaralan, ikalawang tahanan. Ang paaralan, pangalawang tahanan. Halos maghapon tayo ay nasa paaralan. Binubusog ang isip sa bagong kaalaman.
Ikalawang tahanan kung saan ginugugol ang oras, nagsisikap at nag-aaral para sa magandang bukas. Silid-aralan ang siyang pinupuntahan upang makinig at makipagtalakayan. Guro ang gabay sa pagtuklas ng mga aralin upang isip ay bumukas. Pangangalaga sa kabuuan ng paaralan. Tungkulin ng punong guro na masasandalan. Opisina ng punong guro ay laging bukas. Sa sinumang problema sa paaralan ay kailangan ng lunas. Babasahing puno ng impormasyon at iba't ibang libro. Sa silid-aklatan, lubhang matututo. Mga computer at materyales para sa pag-unawa ng mga aralin na sa atin ay pinapagawa. Ilan lamang ang mga ito sa lugar na makikita sa ikalawang tahanan sa atin ay umaaruga. Pahalagahan natin at panatilihing malinis upang pagkatuto natin ay lalong bumilis. Ano-ano ang nabanggit na lugar sa tula? Ano ang maaring gawin o makuha sa mga nabanggit na bahagi ng paaralan? Isa-isahin natin. Halimbawa, yung silid-aklatan, ano ba makukuha natin doon? Silid-aralan, opisina ng punong guro. So, yun po yung mga halimbawa ng isang lugar na makikita natin sa paaralan or bahagi ng paaralan. Mayroon akong pangungusap sa pisara na nais kong buuin ninyo batay sa inyong mga natutunan. Mayroong kaya ano ba ang makikita sa paaralan? Ang pangalan ng mga, halimbawa doon ay yung silid-aklatan, ay nabibilang sa pangalan. So ito ay pangalan na tumutukoy sa ngalan ng lugar. Ang pagtatanong ay isang paraan upang mas lumawak ang pang-unawa mula sa mga eksperto sa mga pinag-uusapang paksa. Iguhit ang bahagi ng paaralan na gustong-gusto mong puntahan. Sumulat ng isang pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit mo nais na dito mamalagi. Halimbawa, gusto ko sa bahaging ito ng paaralan, halimbawa, ang silid-aklatan sapagkat o kaya silid-aralan sapagkat ako ay maraming natutunan. Ako ay natututong magbasa, magsulat, at magbilang. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!